Maraming salamat Arnold sa balita sa ibayong dagat. Naganap ang isang trahedya sa New York City nitong umaga matapos mag-crash ang isang helicopter sa Hudson River. Nakuhanan pa ang aktwal na pagbagsak ng eroplano dahilan ng pagkakasawi ng lahat ng sakay nito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Isang kalunos-lunos na trahedya ang naganap sa New York City sa Amerika nitong umaga. Yan ay matapos mag-crash ang isang helicopter sa Hudson River na nauwi sa pagkamatay ng 6 na sakay nito, kabilang ng 3 bata na mga turista mula sa Spain. Base sa mga saksi, nakitang natanggal daw umanong isang rotor blade ng helicopter, habang may video naman na kumakalat sa social media na isa-isang nagtatanggalan ng mga parte ng naturang aircraft. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naganap na insidente. Samantala, nilinaw naman ng White House ang ipinato na tariff increase sa China na ito'y 145% at hindi 125% base sa unang naging anunsyo ni Trump kahapon, kasabay ng pagpapaliban nito ng kanyang ipinatupad na reciprocal tariffs sa mga bansa ng 70 araw maliban sa China. Habang wala pa namang tugon ng China ukol sa naging tariff increase, ngunit nauna na nitong ipinahayag na gagawin nila ang lahat para protektahan ang interes ng kanilang bansa. Ipinagpaliban naman ng European Union ang plano nitong pagpataw ng retaliatory tariffs bilang tugon sana sa pinatupad na pagtaas taripa ni Trump. Sa iba pang balita, laking tuwa naman ng 88-year-old Pontiff na si Pope Francis nang bisitahan ito ng royal couple mula Britanya na sina King Charles III at Queen Camilla na nagdiwang ng kanilang ika-20th wedding anniversary. At sa kanilang pagkikita, nagpalitan ng mensahe na mabuting hangarin para sa kanilang kalusugan sina King Charles na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanser at ang Santo Papa naman mula sa sakit ng pneumonia. Kasunod dito, sinurpresa naman ni Pope Francis ang kanyang mga taga-suporta o mga mananampalatayang Katoliko sa St. Peter's Square na nagnanais siyang makita at nag-alay ng dasal para sa kanyang agarang paggaling. Ayon sa Vatican, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan at kasalukuyang gumagamit ng kanyula o maliit na plastic tube sa kanyang ilong para sa kanyang paghinga. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.